Walakpak po yung mga naniwala na pinagpala ng Panginoon ang Iglesia. Pastor Ibanez, thank you for this wonderful opportunity na ako po ay maging instrumento ng Panginoon to share the Word of God sa hapon po na ito. Of course, Madam, so, salamat po sa pagkakataon na ito at sa bawat miyembro ng Iglesia po na ito. Sabi nga ni Pastor Ibanez, fresh from Taiwan. At marami po kung pwedeng ma-share sa inyo, may bahagi, hamon, sa bawat sa po sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Okay, so bilang paggalang sa Ginoo, pwede po bang tumayo po tayong lahat? Minsan pa po, gusto ko pong basahin ang kanya pong mga salita sa Tagalog version o English version. Sabi po diyan ng Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis Niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, sa 11 taon, O Diyos, na iyo pong ginamit ang iyong mga lingkod sa pangunguna po ni Pastor Renato, O Diyos, para sa iglesia pong ito. Salamat, Panginoon, dahil mahaba ang karanasan. Maraming mga struggle. Maraming mga balakid na hinarap ang iglesia pong ito. Pero dahil sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ikaw ay gumalaw at kumilos sa kanila pong mga buhay. At ngayon po ay sama-sama po silang nagdiriwang kasama kami, Panginoon. Ipinagdiriwang po namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa iglesia pong ito. Kaya naman, Lord, hayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita na nakatala sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 12, ikaw, Santong Espiritu, ang siyang gumalaw na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Buksan mo po ang puso ng iyong mga anak at ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng mensahe. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw maluwalhati. Inaangkin po namin ang tugon at maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at pagsambat pagdakila. Ito po ang aming dalangin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ.
ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede ba lakas natin ang ating pong pagsabi, Amen. At palakpakan po natin ang Lord. Ibigay natin yung the best na palakpak kay Lord. Amen. So, hindi na po kayo maupo. Faith in action. Yan po yung ibinigay na tema at yun nga sa akin na ibinigay ni Pastor Renato yung talata. At ito yung atin pong nakita. So, sabi nga po, regarding sa konteksto na ito na atin pong pag-usapan, the believers who received this letter were getting weary and wanted to give up. Yun po ang kanilang senaryo. Yun ang kanilang sitwasyon. Kaya yung kwento, no? 2014, gusto nang give up. Gusto nang bumitaw. Gusto nang isuko ang bandera. But by the grace of the living God, yung pananampalataya ang gumawa, ang umiral sa ating mga puso, sa inyong mga puso, kaya ipinagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin. Huwag po tayong mahiya na palakpakan ng Diyos. Lahat yan ay papuri lahat sa ating pong Panginoon Diyos. At dahil doon, kitang-kita po natin ang pagiging progresibo ng iglesia po na ito. Patuloy na paglago. Amen? Patuloy na pagdami ng mga mananampalataya. Amen? At ako'y naniniwala pagka natapos natin ang usapan ngayon, ang ating pong sistema ng ating pong paglilingkod kay Lord ay magle-level up. Hello? Gusto niyo yun? Level up. Yung pong magiging sistema o paraan ng atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Hindi po natin yung tigi-tigi lang. Diba? Todo bigay na paglilingkod ang magiging paglilingkod natin sa atin pong Panginoon Diyos. Ayan nga, tama-tama yung talata no? Gusto nang bumigay. Pero, yun nga, yung encouragement, nakita natin dito, no? But the writer encouraged them to keep moving forward. Amen. Sakto, talaga, no? The writer encouraged them. Kung ini-encourage ng writer yung mga Kristiyano noon, kayo po ay patuloy na naming ini-encourage na kayo po ay patuloy na lumakad sa pananampalataya. Amen? Amen? Glory to God. Encourage for what? Moving forward. Not moving backward. Amen? O kaya yung stagnant na pananampalataya. Ang gusto ni Lord, moving forward. Amen? Pasulong na pananampalataya. Hindi, paurong na pananampalataya. Yan po yung hinahanap. Sa kabila ng maraming mga balakid sa buhay. Sa kabila ng maraming mga struggles sa atin pong mga buhay. So, sinipat ko lang po yung isang quotation. Sabi po ng quotation, salvation is by faith alone. Agree? It is by faith alone. Tama naman. That saving faith is never alone. Amen? Saving faith is never alone. Why? Because it always produces works. Amen? Saving faith is never alone. Because it always produces works. Amen? Kaya faith in action. Yung pananampalatayang walang gawa, baog. Diba? Patay. Kaya,
Hopefully, sa biyaya at grasya ng Panginoon, mahamon po tayo na di lamang tayo naglilingkod kay Lord. Bagkus maglilingkod tayo ng iba yung paglilingkod. Amen? Pag-usapan po natin sa tema, what are the things to consider in running the race? Kaya nga nilagyan ko na subtitle, The Race of Faith in Action. Amen? Ang takbuhin sa pananampalataya ng merong pagtakbo. Pwede ba yun? Walang action. Diba? Nilagay ka sa takbuhin, kailangan mo tumakbo. Kailangan mo gumalaw. Kailangan mo kumilos. Kailangan mo maglingkod. Kailangan ipakita sa Panginoon. Pursigido ka, desidido ka, masaya ka na naglilingkod sa ating mapagmahal na Panginoon. Hallelujah. So what are the things to consider? Point number 1. Good afternoon, sir. Welcome po. Okay. The first thing to consider in running the race with faith and with action. Verse 1, ang sabi po diyan, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Amen? Therefore, sabi sa Tagalog, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakarami saksi. Yun po yung unang point. Meaning to say, look around the heroes of faith. Kala natin tayo titignan nila. Yung pala, ayon sa talata, tayo po mga buhay ngayon. Tayo po ay lilingon sa kanila. Sisipatin natin sila. Titignan natin kung paano sila nagsilakad sa kanilang pananampalataya nung sila ay mga nangabubuhay pa. Nag-iwan sila ng mga halimbawa, magagandang halimbawa, magagandang pamantayan ng buhay bilang mga mananampalataya sa kanilang kapanahunan. At nawa, maging hamon ito sa atin. Look around the winners. Look around the heroes of faith before. Amen? Yan, sabi nga uli, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Witnesses was introduced to us in Hebrew chapter 11. Sino po yung mga winners doon? Sino po yung mga heroes of faith doon? They were introduced in chapter 11. They are all the heroes of faith. So it is suggested that these men and women now in heaven are not witnessing what we are doing. Amen? It is suggested that the women and men of faith doon, hindi po sinasabi dito na sila yung nagwi-witness sa atin. Ang sinasabi po diyan, ipinapakita sa atin. Hello? Kung paano sila nagsilakad sa kanilang mga pananampalataya sa kanilang kapanahunan. Halimbawa na dapat nating tularan. Hamon na dapat po natin maging buhay sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating pong Panginoon Diyos. Amen? So, but they are bearing witness to us. The word witness means martyreo. Martyr. Yun pala yung witness doon. Meaning to say, sa larangan ng pananampalataya, handa silang magbuwis ng buhay. Amen? Amen. Handa silang magsakripisyo.
dahil sa kanilang pananampalataya. Kumusta po ang mga Kristiyano ngayon? Handa po ba tayong magsakripisyo? Gawisa na nakakalungkot eh. Pag merong bigayan ng bigas, marami ang sumasamba. Pero kapag wala ng bigayan, kumukaunti na yung po mga nagpupunta na simbahan. Pag may blessing, nagkukumahog. Pag walang blessing, tamad magsimba. Tamad magtungo sa simbahan. Ako'y naniniwala, wala dito nun. Pumalakpak ko sa Panginoon. Magandang dito, glory. Hallelujah. So, sabi nga, the word witness does not mean a spectator or viewer. It does not mean na sila yung nanonood sa atin. Ang ipinapakita po rito, sila ang pagmasdan natin. Aralin natin ang kanilang mga buhay. Nakasulat sa Bible. Pag pangit, huwag gagawin. Pag maganda, tularan. Una, example of faith in action. In verse 11 ng chapter 11 ng Book of Hebrew, chapter 11 verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Amen? Amen. Malinaw. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. In other words, faith is giving. That is an action word. Amen? Amen. Ang pananampalataya may kasamang pagbibigay. Amen? Amen. Pag may pananampalataya ka, hindi ka handang magbigay, hindi po tunay na pananampalataya yan. Are you with me? Amen. Malinaw na ipinakita nito halimbawa ni Cain, ay ni Abel, to compare with Cain. Na ang sabi ron, dahil sa pananampalataya. Because of faith, faith ang siya naging dahilan. Pananampalataya ang nagbunsod sa kanya, magbigay. Ano yung binigay? Ang ibinigay yung pinaka-the best. Are you with me? Meron ba nagbibigay na hindi the best? Yan, di ba? Yung bang latak-latak lang? Best of your time. Best of your effort. Best of your talent. Best of your money. Best of everything that you have. Yung the best. Amen? Amen. Pagka umiral bunsod ng pananampalataya, hindi po pwedeng hindi mo ibigay yung pinaka mainam sa iyo. Palakpakan natin si Lord. Yun pala yun. Ganyan kahalaga. Nasabi nga ulit, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to his God. Nagbigay din si Cain, di ba? Nagbigay. The question is it acceptable? Hello? Alam niyo po, dahil pwede ibigay kay Lord, paglilingkod sa Panginoon. Nung nasa Taiwan kami, nakita namin kung paano dedicated maglingkod ang mga kapatid natin, mga Taiwanese. Alam niyo po,
Yung 7 araw, from 8:30 hanggang 11 a.m., devotion. Araw-araw po yun. Araw-araw. Always present sila. Ngayon po, yung iba sa atin ng mga mananampalataya dito sa Pilipinas, kung magsimba tayo once a month, o kaya every other week, o kaya naman quarterly. Yung iba naman nagsisimba, birthday lang. O kaya anniversary. Thanksgiving. Tama. Sa kanila, everyday. Walang puknat. Pero yung sigasig at rugdug na kanilang paglilingkod sa Panginoon, hindi kayang tawaran. Masaya silang naglilingkod kay Lord. Pag araw, anong araw ang midweek service? Miyerkules. Pag meron ka 50 miyembro, ang dumadalo ng midweek service, 5. Prayer meeting, 5. Ano yung tithes? Ng 50. Hindi pinapahalagahan ang prayer life. Marami sa atin kulang ng panalangin. Kulang ng devotion. Kulang ng paglalaan na sapat na panahon kay Lord. Mag-level up po tayo. Amen? Sabi nga ng kanta ka na, one day at a time. No? Yesterday is gone, and tomorrow will never be mine. Hello? Ito, nakaupo tayo ngayon, pero bukas hindi natin alam eh. Hindi mo alam nangyayari sa iyo bukas. Dami natin sakit. Dami natin nararamdaman sa katawan. Baka bukas wala na rin tayo. Hindi natin hawak. Sa totoo lang, hindi po natin hawak ang buhay natin. So ano dapat natin gawin? Hanggat malakas tayo, hanggat may hininga tayo, hanggat may buhay tayo, ipaglingkod na po natin ang buhay na yan na pahiram ng Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Bakit? Upang pagdating ng tatlong panahon, pagdating sa kabilang buhay, matutuwa at tuwan-tuwa ang Diyos na tayo po ay i-welcome doon sa kalangitan. Palakpakan natin ang Lord. Faith is giving. Malawak ang giving. Pwedeng pera. Amen? Pwedeng, sabi ko nga iba't ibang uri ng yaman meron tayo, pwede natin ibigay. Our talent. Kaya ganyan po kahalaga. Pangalawa, verse 5. Sabi po ng 11:5, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen? Ano sabi ng kasulatan? Si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen? Amen. Sino po rito yung dating mga pasaway ng lipunan? Dito yung mga pulis. Pero kung dati yun, okay lang. Di po ba? No? Dati pasaway. Dati sakit ng ulo ng lipunan. Dating drug addict. No? Dating basagolero. Dating babaero. Di ba? Dating lalakero. No? Punong-puno ng mga bisyo. Dati yun. But by the grace of the living God, binago ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat ng binago at patuloy na babaguhin ng ating Panginoon. Ang ganda. Ibig sabihin kanina, faith is giving. Ngayon, faith in action. Faith is living. Hindi pwedeng patay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay buhay.
Ang pananampalataya ay isinasa pamuhay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa buhay. Amen. Hindi sa muso lang. Are you with me? Ang tunay na pananampalataya ay merong binagong buhay. Si Enoch, pagka binasa po natin, tingin ko, naging pasaway din po siya before. Pero nung makadaupang palad niya ang Panginoon Diyos, Enoch, walk with God. Amen? So, faith is living. Kaya, patuloy na binabago ng ating itong Panginoon Diyos. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared. He was known as a person who pleased God. Bantog na tao. Pag pinag-usapan ng kanyang pangalan, yung tao na yan. Nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Alala ko na si Job, sabi ni Lord sa kanya, Job 1:1, Job 1:8, walang ibang tao. Doon sa lupain ng Uz. Pangalan ni Job. He was a blameless man, an upright man, stood evil, fearing God. Amen. So, yun po, ganyan kahalaga ang tinatawag na buhay na patutunay. Mga kapatid, dapat po ang kabanalan nakikita sa atin sa loob ng iglesia. Amen? At hindi lamang sa loob ng iglesia. Dapat hanggang bahay. Hanggang trabaho. At kung saan man larangan kadalhin ng ating Panginoon Diyos, ang iyong relasyon sa Panginoon ay mananatili nakikita ng mga tao sa iyong kapaligiran. Amen? Yung iba kasi banal sa loob ng simbahan. Magdali sa bahay, di mo naman. Di mo naman. Diba? Kung tatuhin niya yung kanyang mga anak, mga kapamilya, kung magsalita, walang patumangga. Pero pagdating sa bahay, ang bait-bait. Diba? Hello po, God bless you, how are you? To God will be the glory. Amen? Kaya sabi ng isa, Daddy, baka po pwedeng lagi na lang tayo sa simbahan. Bakit naman anak? Kasi sa simbahan, Daddy, bait mo. Dito sa bahay, salbahe ka. Hello. Sabi mo sa katabi mo, mayos ka. Sagutin mo siya, lalo ka na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagano ko hindi. Faith in action! Amen? May patunay! Kaya nga, ang ganda ng tema ninyo. Anong una action? Faith is giving. Pangalawa, faith is living. Pangatlo, faith is responsive to God's warning. Verse 11. Sabi po diyan, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah, ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Wow. Pananampalataya. Bunsod ng pagsunod. Ang pananampalataya walang pagsunod. Hindi ka lugod-lugod ka sa loob. Amen? Ang sabi po diyan, nung mangusap ang Diyos sa kanya, sabi po ng talatang 7, it was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. Nung marinig ang warning, may hatol, may judgment na parating. Are you with me? Nakita niyo na nangyari sa Pilipinas? Last year, 2025, siyang damakmak ng mga dilubyo. Nandiyan ang lindol, nandiyan ang typhoon, nandiyan ang flood control. Di ba? Nandiyan ang baha.
nandiyan yung corruption. Diba? So, hindi natin alam. 2026 na ngayon. Buti na isalba natin ang 2025. Yan. Sino sa katabi mo, palad ka, buhay ka pa rin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ulitin mo, yubiyugin mo, mapalad ka, buhay ka pa rin. Amen? Kaya ngayon, lumalakad na naman tayo ngayon, 2026. January pa lang, matatapos na yung January. Amen. Pero hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam ang mangyayari ng February, Marso. We don't know what the future holds. We only know God holds our future. We only know that God holds our future. Amen. Amen. Isa sa kinatatakutan, lindol na mga tindi. Di ba? Pag lumindol, marami po pwede mamatay. Maraming ari-arian na po pwede masira, mawasak. Hindi natin alam. Ang Diyos na nakakaalam niyan. Pero dito, buti nang usap ang Diyos kay Noah, tayo kang, buha kang arko. Bakit po? Laganap na kasamaan. Hello? Rampant na kasamaan. Lilipunin ko na yung mga yan. Ano ba sitwasyon natin ngayon? Kumusta po ang ating itong bansa? Kumusta po yung mga tao sa paligid natin? Di ba? Rampant na kasamaan. Laganap. Kabi-kabila. Enjoy life. Vices, everything. Lahat ng mga kalokohan, mga pinagagawa ng mga tao. Di ba hinog? Hinog. Sa judgment. Ayun me. Tumugon ng Noah. Hindi niya binaliwala. Yung warning. May warning, hindi binaliwala. Pinakinggan maigi, inintindi maigi. Nagsisi. At patuloy na ibinigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Amen. Faith in action. Pananampalataya na merong kalakip na pagsunod. Amen. So, yun ang unang point. Look around the heroes of faith. Sumunod po. Sa chapter 12 ng Hebrew, B, ang sabi po diyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Amen. Pangalawang puntos, look at ourselves. Tingnan niyo yung sarili ninyo ngayon. Tayo ngayon ang mag-usap. This is our current and present Christian life situation. Look at ourselves. Amen? Ano sabi ng kanyang mga salita? Let us throw off everything that hinders. Amen. Tanggalin. Ano dapat tanggalin? Lahat na sagabal. Lahat ng balakid. Amen? Yan ang payo. Tignan natin itong mga sarili. Ano yung mga sagabal sa buhay po natin kaya hindi tayo umaasenso? Ano ang mga sagabal sa buhay natin kaya hindi malago ang relasyon natin sa pamilya natin? Ano ang mga sagabal
Bakit hindi tayo makapaglingkod na maayos sa Panginoon? Baka naman may karga ka. Baka naman there is something wrong sa buhay mo. Baka may galit ka, may hatred ka, may puot ka, may unforgiveness ka. Baka naman marites ka pa rin hanggang ngayon. Marisol. Di ba magpinsan yan? Di ba? Di ba? Mga hadlang, mga sagabal, kaya hindi ka makakatakbo sa pananampalataya na maayos. Ang takbo mo sakang. Takbo mo pilay. Kaya nga, let us throw off. Ano ito throw off? Ano tanggalin? Hanggang di mo tatanggalin yan, magkakaroon ka ng problema sa pagtakbo sa pananampalataya. Hello? Personal. Hindi ko alam. Baka ugali mo, karakter mo. Hanggang ngayon, magagalitin ka pa rin. Hanggang ngayon, puno ka rin na selos. Kaya may katabi mo, may karga pa. Ay, tignan. Wala naman, di ko ba? So, palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Ang hirap kasi tumakbo sa pananampalataya, kahit sa race, yung titig, di ba? Si Manny Pacquiao, nagtitraining ng 4 na buwan. Amen? Ang laban niya, 36 minutes. Kumatapos ang 12 rounds. Tama? Pero alam niyo po ba, dumidepende ang tagumpay niya sa training. Tama? At sa panahon ng training, dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Tinatanggal ang dapat tanggalin. Inaalis ang dapat alisin. Pag hindi tinanggal yun, pag lumaban ka doon sa digmaan, pag lumaban ka ng boxing, kaswalti ka. Amen? So, gusto ng Lord, makakatakbo sa ating pananampalataya, smooth. Kahit dahan-dahan. Pero, smooth and sure. Are you with me? Ano dapat gawin? Throw off everything. All hinders. Lahat ng sagabal. Lahat ng kasalanan. Amen? Pumalakpak po sa Panginoon, nakahanggang tanggalin lahat ng mga pangit sa kanyang mga pag-uugali. So, let us throw off everything that hinders. Let us throw off the sin that so easily entangles us. Amen. Ang hirap lumakad sa pananampalataya na meron kang daladalang o ginagawa na mga bagay na hindi ayon sa Panginoon. Yung kumpare ko nga sinilang ko ng Word of God, kapitbahay namin. Tumanggap naman. Hello? Tapos sabi ko sa kanya, pare, sama ka na sa akin, magsimba tayo. Maglikod tayo kayo doon. Ano sabi niya? Pare, saka na. Bakit naman? Hindi ko pa kayang iwanan yung number 2 ko. Actually, may number 3 pa. Ano ka nga naman makakatakbo sa pananampalataya kung hindi mo kaya isuko yung mga bagay na yan? Hello? May mga Kristiyano tumutugtog. No? Pero pag may kasiyahan, nagiinuman. Hello? Meron bang ganon? Naglalasing? Bato-bato sa langit. Pero kung gusto natin mag-level up ang ating pananampalataya,
kailangan natin i-throw ko. Hello? Level up ang paglilingkod kay Lord. Tanggalin lahat. Are you with me? Look at yourselves. At ourselves. At ang sabi roon, matapos pong tanggalin ang mga bagay na ito, let us run with perseverance the race marked out for us. Amen? Pinapatanggal muna at saka tatakbo. Hindi pwedeng tatakbo ka, karga mo yun. Hello? Let us run with perseverance. The mark, no? Prepare for us. May kanya-kanya tayong takbo. Amen? Merong 500 meter dash, 1 kilometer. No? Tinakdan ng Panginoon. Kaya, sabi nga ang buhay natin, darating ang araw, kwento na lang. Amen? Magiging kwento na lang po ang buhay natin. Whether we like it or not. Pero, ang hamon sa atin, gandahan mo ang kwento ng buhay mo sa tulong ng Diyos na siya nating gabay upang ang kwento ng ating buhay ay magiging maganda paglipas natin sa mundo na ito. Amen. Amen po ba? Amen. So, and let us run with perseverance. Kasi nga, when we run in our faith, in running the race, there are a lots of struggles. Daming sagabal. Daming hadlang. Ang daming obstacles. Pero pagka pinairal natin ang pananampalataya, lahat ng obstacles na yan, gagawin na lang nating tungtungan ng ating pananampalataya. Palakpakan natin si Lord. God be the glory. No athlete would actually participate wearing the weights because they would slow him down. Amen? Hindi ka po pwedeng lumaban kung hindi mo talaga tatanggalin. Magpapabagal sa iyo yan. Sagabal yan. Amen? Amen. Kaya hamunin ko kayo, no? Hindi ko alam kung anong buhay ninyo, lahat ng sagabal, tanggalin. Amen? Upang makatakbo ng maayos sa pananampalatayang tinagda sa atin ng Panginoon. What are the ways needed to remove? Ikaw at ang Diyos ngayon ang mag-usap. Ano mga dapat tanggalin? Hindi ko alam ang buhay ninyo. Ikaw at ang Diyos na nagkakakilala. Pinadala lang po ako ng Panginoon para ipahayag ito mga bagay na ito. Amen? Kasi gusto ng Panginoon Diyos makita ang kanyang mga anak na tumatakbo sa pananampalataya ng meron kasiguruhan. Amen? Hindi yung lulugo-lugo. Are you with me? Masaya, enthusiastic, passionate. Paglilingkod nito. So, in other words, sabi nga, what we need to change. And good athlete does not choose between good and bad. But the good athlete chooses between better and best. Amen. Ang magaling na atleta, hindi ka na po namimili ng tama at mali. Ang magaling na atleta ay pumipili ng mabuti at pinakamabuti. Amen. Kaya mabuti ang naglilingkod kay Lord. Mabuti ang tumutugtog kayo. Pero pagbutihin pa po ninyo. Amen po ba? Amen. Mabuti ang nagsisimba. Pagbutihin pa po ninyo. Mabuti ang nagsiserve kay Lord. Pagbutihin pa po natin. I-level up from our heart. Pangatlo, look unto Jesus. Verse 2. Sabi ko diyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula sa simula hanggang katapusan. Amen. Amen. Fix our eyes
unto Jesus. Ito ang pananampalataya kay Lord. Sa takbuhin ng pananampalataya, tutok ka lang sa Kanya. Huwag kang titingin sa surrounding. Amen. Amen. Huwag mo itututok ang pananampalataya mo sa kapatid mo. Mga tao sa paligid mo. Bakit? Some other day, stumble ka dyan. Matitisod ka dyan. At dahil sa nakita mo na hindi maganda, kala mo maganda, kala mo mabait, pala hindi. Baka dumating ang point na ayaw ko na rin maglingkod kasi kala ko gano'n. Amen? Kaya ang dapat po kay Jesus Christ tayo tumingin. Amen? Pag sa Kanya tayo nakatingin, lahat na nangyayaring mga pangit dito sa mga paligid natin, hindi ka maapektuhan. Hello? Palapakan po natin ang Panginoon to God for good glory. Because He is the author and the finishers of our faith. Kaya nga sabi, let us fix our eyes. Fixing our eyes. Tuon lang. Amen? Pagka nakapix ka sa Kanya, hindi ka talaga basta-basta bibigay. Why? Because He is the subject of our faith or the originator. Pangalawa, because He is the perfecter of our faith, the finisher of our faith. Pangatlo, because He endured opposition from sinful men. Amen? Amen. Tiniis niya yun. Yung nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Bumaba sa langit ng katawan tao. Inialay niya yung kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya yung mga pasakit. Tiniis niya yung sampal, yung suntok, yung palo, yung hagupit, yung pagmumura. Tiniis niya lahat ng mga bagay na yan, alang-alang sa iyo. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa bawat isa po sa atin. Dahil mahal na mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Lord God, all be the glory. Kaya nga sabi noon, the purpose is so that you will not grow weary and lose heart. Amen. Amen. Parang hindi ka naman lupay-pay, panghinaan ng loob, mawalan ng loob, masiraan ng loob. Tiniis niya yung mga bagay na yun. Tignan lang natin siya. Pag tumingin ka sa Kanya, kahit nanghihina ka na, palalakasin ka ng ating Panginoon. Gusto mo nang bumigay, tatatagan ka ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Mamaos na yata ako. So, in other words, mga kapatid, it was looking unto Him that we are saved. Amen? So we must set Him continually as an example. We must look unto Him for direction, for assistance, and acceptance in all of our sufferings. Amen? Looking unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Pagka tumingin ka sa Kanya, gagabayan ka niya sa tamang direksyon. Ang pagtingin sa Kanya ay paglalaan niya sa atin ng tinatawag na tulong, ayuda, assistance. Ang pagtingin sa Kanya, tutulungan ka niya para matanggap mo ano man sitwasyon ng buhay mo. Ano man problema kinakaharap mo. Tutulungan ka niya para mapagtagumpayan yan. Bibigyan ka niya ng mga ayuda o paraan kung paano paglalabanan at mapagtatagumpayan ano ba mga struggles ng ating po mga buhay. Tatlong bagay po yung atin po pinag-usapan. Ang tema ng inyong anniversary, faith in action. So, ang hamon ko po sa bawat isa po sa atin, pagbutihin po natin ang ating po paglilingkod kay Lord. Mag-level up yung ating paglilingkod kay Lord. Hindi yung gusto lang natin. Mag-level up ang ating pananalangin. Mag-level up ang ating pong pagdalo sa mga gawain.
iuna natin ang Diyos sa ating po mga buhay. Amen. At ako'y naniniwala, pag inuuna natin ang Diyos, uunahin ka rin ng Panginoon na pagpalain. Amen. Tayo po tayong lahat. So what are the three things to consider in running the race? First of all, look around the heroes of faith. Kaya nakita natin, faith is giving. Pinakita ni Abel, paano siya magbigay. Faith is living. Ipinakita ni Enoch, kung paano siya lumakad kasama ang ating Panginoon. Faith is obedience. Ipinakita ni Noah ang pagsunod niya sa Panginoon. Hallelujah. To God all be the glory. God bless you all. Happy and blessed 11th year anniversary Kairos Christian Fellowship. Soli Deo Gloria. Amen.